Magandang gabi sa inyong lahat. In the name of our Lord, binabati namin kayo ng magnificent evening. Welcome to Kaban ng Salitas, a Bible quiz segment, Kwarta at Kaban. Sa loob ng 30 minuto, tagisan ito ng talino. Kung sino ang mas maraming alam sa Biblia, siya ang panalo. So simple lang ang ating format, katulad lang din ng ating mga nakakaraang episodes ay may dalawang teams at meron tayong a total of 9 questions, 3 easy, 3 average, and 3 difficult. And then ang mga tanong po natin ay babasahin muna in English, then aking itatranslate po sa Tagalog. So ang mas maraming tamang sagot ay siyang makakalikom ng mas maraming pera at ang itatanghal na episode winner. Kung sino ang mali, ay may sorpresa naman siya sa ating mabubunot sa Mahiwagang Kaban. So sa episode na ito, ang mga tanong ay sasagutin ng dalawang grupo mula sa Team Youth and Team Altar Servers ng Vocation Accompaniment Group ng Santo Niño Parish, Diocese of Cabanatuan. Let's give them all a warm round of applause. So bago po muna mag-umpisa lahat ng ito ay magkakaroon po muna kami ng mga announcements po. So una po ay binabati po natin ang Society of St. Paul ng Blessed 110th Founding Anniversary. And then po sa ating anniversary po ay kumpleto po ang ating team at nandiyan po ngayon si Brother William, si Brother Elfert, at si Brother Randy. Kasama din po natin si Tito Onjing and Sister Rose po, si Brother Hans. And binabati din po namin ang aming technical na si Justin Riley Aguinaldo ng Happy Birthday! Thank you po! So, pangalawang announcement po ay regarding sa 11th St. Paul National Bible Quiz. So, ang eliminations po ay matutuloy na po sa August 22. And then sa ating regionals po ay matutuloy na mamumove na po on August 27. So, sa Region 3, ang mga participants po ay no other than the College of the Immaculate Conception and the Maria Assumpta Seminary. So, we wish them po a good luck. So, please introduce yourselves na po. Okay, sa team Sursum Corda, which means lift up your hearts. Okay. Hello, I'm Angelo Rafael Hernandez. I am an altar server at Santo Niño Parish. Thank you. Next po. Hello, I'm back again. Sebastian Pilapil galing sa Santo Niño Parish at isang sakristan. And last, for the team Sursum Corda. Kayla Manahan, Youth in Santo Niño Parish. And the next, the team Ave Maria. First player, please introduce yourselves na po. Hello everyone, I am Altair de Guzman and I'm Youth in Santo Niño Parish. Hello everyone, I am Prince Yorey Cabanera, Altar Server of Santo Niño Parish. Last, Hi everyone, my name is Shania and I'm VLDC Constantino. I'm Youth in Santo Niño Parish. so by the way, mayroon tayong pang-10 tanong na sasagutin ng ating mga manonood sa YouTube at Facebook. At yan ang ating babasahin ngayon. So ready na ba kayo mga viewers? Here is the question. What New Testament book or letter talks about Jesus Christ as the high priest who offers sacrifice but is also the greatest sacrificial offering? So sa Tagalog, sa aling libro mula sa Bagong Tipan o particularly sa ang mga sulat ni San Pablo ang patungkol kay Jesus bilang isang mataas na pari o dakilang saserdote na siyang nag-aalay bilang isang sacrifice, but also ito yung tinatawag na greatest sacrificial offering. So sa mga nakakaalam po ng sagot ay please type down your answers on the comment section below. So recap lamang po sa ating episode 20. Ang dalawang sumagot po ng tama sa ating trivia question ay no other than si Melinda Agado at si Shoni Hapson Ramos. So ang nanalo po ay si Tita Shoni Hapson Ramos at
Kasi po siya ang pinakauna pong sumagot. And dahil siya po ang pinakaunang nag-comment po sa ating last episode number 20 ay maaaring i-PM nyo na lamang po ang account ng St. Paul's Bookstore Cabanatuan to claim your prize. Okay, so nakapagbato-topic na po ba ang lahat? Sino po ang unang team na maglalaro? Oh, kayo, Team Sursum Corda. Okay, so Team Sursum Corda will play the round. Okay, for the first easy question, multiple choice ulit, and then yun nga katulad nung dati, sign mo muna in English, then Tagalog. Okay, ready ka na ba? Yes. Okay, first question. In today's gospel, Jesus says, "It is better for a camel to enter the eye of a blank than a rich man to enter the kingdom of God." Ulit. In today's gospel, Jesus says, "It is better for a camel to enter the eye of a blank than a rich man to enter the kingdom of God." So Tagalog, sa ebanghelyo ngayong araw, sabi ni Jesus na mas mainam pa raw na pumasok yung kamelyo sa butas ng isang blank than yung isang mayaman na tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. So letter A, monster. Letter B, storm. Letter C, needle. B. Storm. Is that your final answer? Yes. Your answer is wrong. So bunot mo sa kabang. Okay. Eat agam. Okay, so Team Ave Maria, please stand by po. First player. Okay, pakita mo muna sa amin na kumakain ka. Subo muna. Yan. Na. One. Okay, no reaction. So, okay. Yuri. Pag na-steal mo to, 50 pesos. Okay. Ulitin ang tanong. In today's gospel, Jesus says, "It is better for a camel to enter the eye of a blank than a rich man to enter the kingdom of God." So, sa Tagalog, sa ebanghelyo ngayong araw, sabi ni Jesus na mas mainam daw na pumasok ang kamelyo sa isang mata ng isang blank kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. So letter A, mata ba to ng monster? Letter B, mata ba to ng storm? Letter C, mata ng needle o karayom? D. Ha? D po. D, A, B, C lang ang Ay, choices. C. Letter C, needle. Is that your final answer? And your answer is correct. Needle. So since ang nanalo ay ang Team Ave Maria, sa inyo pa rin ang round. Bali ganon, di ba? Katulad lang din nung dati. Next, second player ng Team Ave Maria. Hanggang sa makastilang Team Sursum Corda. Okay, ready ka na ba? Opo. Okay. Here is the second question on the easy round. August 4 is the feast of Saint John Vianney, the patron saint of priests. Birthday ko din noon. In the New Testament, who of the following is a priest by profession? So sa Tagalog, nung nakarang August 4 ay ang dakilang kapistahan ni San Juan Maria Vianney na ang patron saint siya ng mga pare, particularly ng mga parish priest. So, ito yung pinakatanong. Sa Bagong Tipan, sino sa mga ito ay ang pari din? Letter A, Zebedee. Letter B, Zechariah. Letter C, Simon Peter. C po. Simon Peter, is that your final answer? Sige po. And your answer is wrong. So, bunot. Bunot mo. Eat agam. Eat agam. Minalas ako.
Okay, standby na po yung Team Sursum Corda. Tingnan nga natin. Okay, still na po ang Team Sursum Corda. Repeat the question. August 4 is the feast of Saint John Vianney, the patron saint of priests. In the New Testament, who of the following is a priest by profession? So sa Tagalog, nung nakaraang Agosto 4, na ay ang dakilang kapistahan ni San Juan Maria Vianney na siyang patron ng mga pare, particularly mga parish priests. So ang pinakatanong ay sa bagong tipan sa New Testament, sino sa mga ito ay isang pari rin? Letter A, si Zebedee ba ito? Letter B, Zechariah. Letter C, Simon Peter. Letter B. Zechariah, is that your final answer? And your answer is correct. Zechariah. 50 pesos. So, ang nanalo po ngayong round ay si Team Sursum Corda. Third player po, please proceed. Tayo na. Tayo na ngayon. 50-50 na. Ready ka na ba? Yes. Po. Okay. Question number 3 on easy round. On August 29, we commemorate the martyrdom of this saint because he testified to the truth. Beheaded by Herod, he was the son of Zechariah. Who is that saint? Sa Tagalog, nung Agosto 29, ay ginugunita natin ang pagkamartir ng santong ito na siyang nagpatunay sa katotohanan. Siya ay pinugutan ng ulo ni King Herod, tapos siya din yung anak ni Zechariah. Ang dami ng clue. Sino yung santo na to? Letter A, John the Evangelist. Letter B, John the Baptist. Letter C, John the Visionary. Letter B po. Letter B, John the Baptist. Is that your final answer? Yes, that is my final answer. Your answer is correct. John the Baptist. So, 100 pesos. Proceed to the next player po. Yes. Wait lang. So, mabalik po tayo sa ating trivia question po. So, what New Testament book or letter talks about Jesus Christ as the high priest who offers sacrifice but is also the greatest sacrificial offering? So, if alam niyo po yung sagot, please type down your answers on the comment section. So, ulitin po yung tanong. What New Testament book or letter talks about Jesus Christ as the high priest who offers sacrifice but is also the greatest sacrificial offering? So, please magtungo na po tayo sa average round. So, first player po ng Team Sursum Corda. So, ganun pa rin. Multiple choice. Pwede ka na ba ulit? Yes, naman po. Okay. Here is the question. When Mary heard that her cousin Elizabeth was pregnant, she visited her cousin who has been pregnant for blank. So sa Tagalog, nung binisita daw ni Maria yung kanyang pinsan na si Elizabeth, na nabuntis din, ilang buwang buntis si Elizabeth? Yung tanong. Letter A, 2 months. Letter B, 4 months. Letter C, 6 months. Letter C po. 6 months. Is that your final answer? Yes. Your answer is correct. 6 months. Kasi di ba nga ang feast day ni St. John the Baptist is on June while kay Jesus is December. Yun. So, since panalo pa rin kayo, okay, second player ng team Sursum Corda will play the second question on average round. Magkano na ang total? 250? 50. Bawin kayo. Malay nyo naman, 100 nyo pag hindi natama to, di ba? Okay. Fifth question.
on average round. Last August 6, we celebrated the Feast of Transfiguration. Where did Jesus transfigure? So, nung nakarang August 6 ay ang ginugunita natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Saan siya nagbagong anyo? Yung tanong. A. By the Sea of Galilee. B. On the plains of Jordan. C. On a high mountain. Letter C. Is that your final answer? Yes. And your answer is? What you think? Correct! On a high mountain. Particularly sa Mount Tabor po ba, Brother Hans? Biblical tradition, but it's not in the text. Not in the text ng Mount Pero sa Tabor. footnote dun sa Bible, meron. Usually, Mount Tabor Tabor ang ina-associate. associate nila na site of transfiguration. Uwi na po kami, talo po kami. Question number 6. Okay, Team Susungkorda pa rin. Eto, matatamo mo kaya ito. Ready ka na ba ulit? Ready. Okay. Here is the question. Si San Roque, Saint Roque, whose feast day we commemorated last August 16, is depicted as a wounded saint with an angel and a dog beside him. In the Annunciation to Mary, who is the angel that announced the birth of Jesus? So, sa Tagalog, si San Roque na ang kanyang dakilang kapistahan ay nung last August 16 ay pinapakita siya na isa sang may sugat na santo na may anghel na sa katabi tsaka may aso kasi nga siya yung patron saint of dogs. And then nung annunciation ni Mama Mary nung sinabi na sa kanya na buntis siya, sino yung angel na nag-announce nun? Letter A, Gabriel. Letter B, Raphael. Letter C, Michael. Letter A. Gabriel, is that your final answer? Yes po. Your answer is, what do you think? Mid. Gitna. Correct. Saint Gabriel. At ito'y mababasa sa Luke chapter 1 verse 26. So, kayo pa rin. Difficult round na tayo. Ganun pa rin. Multiple choice and everything. Question number 7. Ito, ako pa. Question number 7. Yesterday was the feast of Saint Ezekiel Moreno, an Augustinian missionary to Palawan, Philippines. Saint Paul, in his letter to the Romans, expressed his desire to go on a mission to the birth country of Saint Ezekiel Moreno. What country is this? So, kahapon ay ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno na isa siyang Agustinong misyonero na pinadala dito sa Palawan. So, sabi ni Saint Paul sa kanyang letter sa Romans, particularly sa letter of Romans, ay ginusto niya na puntahan, ginusto niyang puntahan sa mission siyang, ginusto niyang puntahan sa mission yung kung saan pinanganak si San Ezekiel Moreno. So anong country to? Anong bansa? Letter A, Turkey. Letter B, Rome. Letter C, Spain. Saan siya pinanganak? A po. Turkey. Is that your final answer? Yeah. Your answer is, what do you think? Correct. Wrong. Sa bunot sa kaban. Okay, so standby na kayo, Team Ave Maria. Itagam ulit. Favorite ka ng bagong Yuri, ikaw ba ang ana? Yuri, this is your question. Hindi bakit matabloy ka? Aminin Yesterday was the feast of Saint Ezekiel Moreno, an Augustinian missionary to Palawan, Philippines. Saint Paul, in his letter to the Romans, expressed his desire to go on a mission to the birth country of Saint Ezekiel Moreno. What country is this? So sa Tagalog,
Kahapon ay ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Isa siyang Agustinong misyonero na pinadala dito sa Palawan. So sabi ni Saint Paul sa kanyang letter sa Romans, ay ginusto niya na mag-mission dito sa bansang kung saan pinanganak si San Ezekiel Moreno. Isang bansa rin. Letter A, Turkey. Letter B, Rome. Letter C, Spain. C po. Spain. Is that your final answer? And your answer is correct. Spain. Letter of Romans, chapter 15, verse 24. So, second player, since naka-steal ang Team Ave Maria, second player, please steal na po. Ayun na to. Ready ka na ba? Okay, this is the second to the last question. Question number 8. Okay. On August 26, we commemorate a saint whose name is from the Old Testament. Best friend of Abraham, was said to be a righteous priest and a king of Salem. So sa darating na Agosto 26 ay ginugunita natin ang isang santo na galing siya sa Lumang Tipan. Siya ay yung pangalan. And then siya yung matalik na kaibigan ni Abraham. Tapos sinasabi na siya ay isang matuwid na pari at hari ng Salem. Letter A, Melchor. Letter B, Menelaus. Letter C, Melchizedek. Letter A po. Melchor, is that your final answer? Your answer is wrong. Sumunod sa kaban. Bunot sa kaban. Ang sabi? Itagam. So, standby na po yung team ng susuporta to steal. Okay. Okay. So on August 26, we commemorate a saint whose name is from the Old Testament. Best friend of Abraham, was said to be a righteous priest and a king of Salem. So sa darating na August 26 ay ginugunita natin ang isang santo na ang pangalan niya ay galing sa Lumang Tipan. So siya ay matalik na kaibigan ni Abraham at sinasabi na siya ay isang matuwid na pari at ang hari ng Salem. Letter A, Melchor. Letter B, Menelaus. Letter C, Melchizedek. Letter C. Melchizedek, is that your final answer? Yes. Your answer is, what do you think? Correct. Correct! Melchizedek from the book of Genesis, chapter 14, verses 18. So last question po. Hanggap na ba? Okay, question number 9. On August 22, we celebrate the Queenship of Mary. What New Testament book describes a woman who is crowned with 12 stars and gives birth to a child destined to rule all the nations with an iron rod? So sa darating na August 22 ay sineselebrate natin ang Queenship of Mary. So saang libro daw sa New Testament o sa Bagong Tipan na nilalarawan daw yung isang babae na may corona, na may 12 bituin na nakapalibot, at siya ay nanganak ng isang lalaki na siya yung nakatadhana na mamuno sa lahat ng bansa na may kamay na bakal. So letter A, Revelations. Letter B, Hebrews. Letter C, Acts of the Apostles. Letter C po. Acts of the Apostle. Is that your final answer? Yes po. Your answer is, what do you think? Wrong. Sumunod sa kaban. Taste the word of God. Okay, please read it aloud. What's this po?
Hindi mo maintindihan. Ano mo, brother? You are. Ito po. I will place. Yan, I will place my law. I will place my law within them and unite it upon their hearts. I will be their God and they shall be my people. Jeremiah 31-33. So thank you. So still na po ang team Ave Maria. Tanggap na ba? Question number 9. On August 22, we celebrate the Queenship of Mary. So what New Testament book describes a woman who is crowned with 12 stars and gives birth to a child destined to rule all the nations with an iron rod? So sa Tagalog, sa darating na August 22 ay sineselebrate natin ang Queenship of Mary. So aling libro daw sa New Testament o sa Bagong Tipan na nilalarawan daw yung isang babae na siyang may corona na nakapalibot yung 12 bituin sa gilid. Tapos manganganak siya ng isang lalaki na siya yung mamumuno sa lahat ng bansa dito sa mundo na may kami na bakal. So letter A, Revelations. Letter B, Hebrews. Letter C, Acts of the Apostles. A po. Revelations. Is that your final answer? Opo. Your answer is correct. Revelations. So 50 pesos. Kala pa eh. So at the end of 9 questions, Team Ave Maria won. Magkano? 150. And Team Sursum Corda, magkano ka muna? 500. So congratulations Team Sursum Corda. Tanggapin ninyo mula kay Brother Hans ang cash prize na worth na 1,000 pesos. At yung gift certificate na worth 1,500 pesos mula sa St. Paul's Bookstore, Cabanatuan. Congratulations! Tingin muna kayo sa camera. Yung lang sa kanila. Sumama na rin kayo. Kala ko winners lang. Grabe ah. Sumama muna kayo. Tingin muna kayo sa camera. Yuri! Ba't ka malungkot? Ito malungkot. Kapag-aral ka eh. Mag-aral ka. Congratulations! Congratulations! Ayun na naman. Ayun na naman. So ang sagot sa ating pinakaunang trivia question, take note mga viewers, ay Hebrew o letter to the Hebrews. So, ulitin po namin, ang sagot po sa ating trivia question ay ang letter to the Hebrews or Hebrews. So the Kabanang Salita would like to thank our following. First and foremost, the St. Paul's Bookstore Cabanatuan for the venue of this place. Second of all, the Biblos Reading Club, especially Hylin Kabilin for the donation of 2 Sony cameras and AV switcher. And for our guest for tonight, no other than the Vocation Accompaniment Group of Santo Niño Parish, Diocese of Cabanatuan. So remember, you can watch Kabanang Salita every Tuesday at 7 p.m. in the evening here at St. Paul's Bookstore Cabanatuan through our official Facebook page and YouTube channel, Kabanang Salita. So please give us a like, follow, and subscribe on our social media platform. So thank you so much, everyone. Hope you like our this week's episode of Kabanang Salita. So see you all on our next week's episode of Kabanang Salita. May God bless us all and all for the gospel.